Nagbabalik po ang programang KMS sa DZRH 4:33 ng hapon. Partner Emel, nasa na? Dumating na partner Korea. Attend Yes. Okay. Papasukin muna natin partner Emel. Bumati ka muna bago natin papasukin yung happy health, di ba pa? Yon, good afternoon po sa maulan ng Sabado. Ayun. Ma'am Cory. That's great. Sumobra daw siesta. Dahil sa ulan. Oo. Pero Yes dito po. sa dito sa Nasugbu, nasa Tali Beach ako ngayon eh. Uy, Wala, Alibig. Wala. Galing ah. Oo, anyway. pa? Ito na. Partner Cory, ito na ang ating happy healthy at iba pa sa araw na ito. Go ahead, Yeah. Partner Cory. Mga kababayan, medyo malalim ang pag-uusapan natin ngayon. Pero, simpleng bagay lang na kailangan natin alamin sa ating pang-araw-araw na buhay or everyday wellness, di ba? Ito ay ang koneksyon ng ating tiyan sa utak. Kaya sila po ay itinaguri ang tiyan at utak ay BFFs. BFF. Bakit Yan. kaya? Kasi sabi ng mga doktor, ang tawag nila sa ating tiyan ay ang pangalawang utak. Pag-isipan muna natin na mabuti yun. Ano ang ibig sabihin nun? Kung ang ating tiyan ay ang second brain, ibig sabihin ang ating tiyan ay may sariling pag-iisip Ah, na may control. Kinokontrol niya sa labas ng larangan ng central nervous system ng ating katawan. In short, kaya niyang i-bypass yun. So, what does that mean for us at anong ibig sabihin para sa ating lahat? Sige nga. Ang ating tiyan ay nagdedesisyon tungkol sa ating digestion, sa mga produkto o pagkain na kinakain natin na may impluensya sa ating utak. Sasabihin ng tiyan kung ang kinakain o iniinom po natin ay kaibigan o kalaban. kaibigan po kalaban. Okay, number 1. Ito po, the gut system has its own nervous system. Okay? At ang ating tiyan ay merong mas marami pang neurons, cells, kesa sa ating likod, sa ating spine. Aba? Oh, really, ah? Wow. Galing, ah. Yes, more than our spine, our stomach has more neurons. So, meron siyang control sa digestion, absorption, at ang gut motility. Ibig sabihin, gaano kabilis ang pagdigestion ng food? Mabagal ba? O mabilis ba? O magdudumi ka na ba? O hindi? Decision yan ng ating tiyan dahil sa digestion. Okay. Ngayon na alam natin kung gaano kahalaga ang ating tiyan. Kailangan tayong maging mas maingat sa mga kinakain natin at iniinom natin at minsan din sa ating emosyon. Kasi ang ating tiyan ay may impluensya din sa ating utak sa pamamagitan ng ating emosyon. Yeah. And number 2, ang neurotransmitters and hormones na kailangan ng ating katawan ay may connection din sa ating tiyan. Mag-isip. Itong mga hormones, tulad ng happy hormones. Ano yung happy hormones? Yung serotonin, dopamine, at acetylcholine. Also found in the brain, can be found in our stomach. Di ba minsan pag kumakain ka, masayang-masaya ka kasi gusto mong kinakain mo. You feel happy, di ba? Ay, nako, Ricky talaga. Tama ang tiyan natin yan eh. Yung utak din natin at ang tiyan ay nag-uusap. Hoy, nasasarapan siya, happy siya. O di ba kaya meron, Emel, di ba okay ka ba tiyan? Oo Yeah, nga. di ba? Totoo. Saka mag-isip-isip ka tiyan. Yeah, tama. Totoo Hindi, yan. naalala ko nga yung sinabi ni Cory eh, pagkakain. Ah.
after eating, di ba, Cory, huwag ka munang iinom. Yes. Ayun. Sabi Nawawala mo, wait 30 minutes. Ginagawa ko ngayon yan, ha? Ha? Alam You mo feel ba? better? I feel better. Ano pakiramdam mo? Okay. Oo. At kanina, sinubukan ko yung ikan. Chitaki. Shiitake Taki rice. Chitaki. Shiratake. Shiratake rice. Ha? Shiratake. Shiratake. Yun. Nagkaroon ako ng Shiratake. Uy, okay siya, Cory, ha? That's Japanese. And Japanese. it's less glucose. Yes. Alam mo, Practically none. may mga ibang restaurants na merong shiratake noodles din na ginagamit para sa mga diabetics na health conscious. Even if you're not diabetic, I did. Kahit hindi, dapat maging maingat sa carbohydrate intake din natin. Okay. Alright. Ito pa. Alam nyo, yung gut o yung ating tiyan at ang ating utak, may connection yan. Ano ba yung nagiging connection? Anong tawag doon? Yung connection na yon ay tinatawag na vagus nerve. Vagus. Vagus nerve. Let's look at yung chart. Merong drawing dyan, no? Pwede ipakita mo na yung drawing. Sige, tanongin natin sa tech, ha? Yung Oo. chart, andyan sa yung drawing. mga materials. Yan. Ayun. Yung connection na yon, you see the arrows? Yan Yes. ang vagus nerve. Yes. At ang vagus Okay. nerve, mafe-feel nyo yan dito. Dito? Aha. Ba yun? Sa neck. Ah, Sa side ng neck. Kapag Galing. stressed po tayo, pwede po nating imasahe ang ating mukhang ganon. Okay. Okay? Yan. Okay? Tapos pababa dito. Para Okay. mag-relax po tayo. Mawala ang stress. Kasi pag masyadong stressed po tayo, may epekto sa ating tiyan. Magkakaroon tayo ng gas, magkakaroon din ng acidity. Tapos wala ka ng ganang kumain. Yan ang Okay. connection. The vagus nerve. You can control your stress pag minasahe po natin ang area ng vagus nerve na connection dito at dito. Okay? oh, Malinaw ba yan? Okay. Linaw. Yes. Kasi pag hindi kinontrol po natin ang, let's say, yung tiyan at ang vagus nerve, at we're out of control dahil stress po tayo, ang mangyayari ay may epekto sa ating emosyon. Ayun. It can Emotional affect flow. our behavior. May control Okay. din sa ating behavior, sa ating personality. So your gut has a direct effect on Yes. your emotions. Correct. Tapos number 4, yung microbiome, ano yon? Yung ating tiyan, siya po ay may population, may mga residents doon. At ang mga residents doon ay tinatawag na microorganisms or good bacteria. Yung good Okay. bacteria nito ay composed of trillions of microorganisms at ang trabaho nila ay sa digestion ng ating pagkain. Okay. Pag kulang po tayo o walang balanse or imbalance ang ating microbiome population, magkakaroon po tayo ng problema, pati na rin may koneksyon sa neurological at psychiatric disorders. Oy, naku, kaya pala. Minsan ako. Kailangan pangalagaan po natin ng mabuti ang ating tiyan. Okay? Number 5. Ito yung tinatawag na autonomy and adaptability. The gut or the stomach can adapt to changes in the body environment, making Okay. decisions on their own. Ha? Okay. Yan. The second brain dito ay ibig sabihin na kailangan alamin po natin na ang ating tiyan ay kailangan pangalagaan po natin ng mabuti. Nang sa Talaga. ganon, mas magiging maginhawa ang ating kalusugan. Okay. How to improve the gut-brain connection? Ito na, number 1, get enough quality sleep. Kailangan sapat at magandang tulog. Bawal Okay. ang puyat. Number 2,
kailangan kumain ng healthy food. Alam mo na. Healthy food. Number 3, cut down on processed foods. Hindi pwedeng kumain ng pagkain na lahat galing sa lata o sa The lata. Kailan natural. damihan ang pagkain ng gulay at prutas. At kung pwede, damihan ang pagkain ng sourdough bread kasi meron siyang good Sourdough. bacteria. Meron din pwedeng atsara, pwedeng Oh, yeah. yogurt, at kumain ng kefir. Tapos, kung pwede, uminom po tayo ng probiotic supplements. Ayun. Kasi kung umiinom po tayo ng antibiotic, Antibiotic. Yeah. ang pangalan ng antibiotic is antibiotic. Ibig sabihin, laban sa ating natural bacteria sa tiyan. So, sasabihin ng doktor sa iyo, kung iinom ka ng antibiotic, kailangan uminom ng probiotic. Ayun. Yun. Balance. Lactobacilli. Yung Kasi pala yun. Yeah. mawawala o mamamatay ang natural microorganism sa tiyan po natin. At ang resulta, kung hindi po tayo o di natin ibabalik yung probiotic na yun, yung good bacteria, magkakaroon po tayo ng fungal infection. Fungal. Ito, exercise. Number 6, exercise. Number 7, hydrate. Bawal ang uhaw. Kailangan uminom ng tubig. Tubig. Yes. Number 8, increase vegetables and fruits. Number 9, practice relaxation techniques. Bawal ang palaging stress. Kailangan mag-meditate, magdasal. At number 10, kumain sa tamang oras. Yun. Eat on time. Yes. Tapos ang ating positive thought for the day is, Yes. bawat problema may solusyon. Every problem has a solution. Kasi, Yun. kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan. Dahil may solusyon. Yan po ang Happy Healthy segment sa araw na ito. Papakan nyo yan sa Facebook page at reach kaya mo yan. Sa oras na 4:36 ng hapon, kami po magbe-break at pabalik natin na makakausap na natin, siyempre, ang ating special guest ngayong araw na ito. At standby po, pag-uusapan sa mata ulit. Yan po. Standby po mga kaibigan.